Magandang gabi sa inyong lahat. Aking ikukwento sa inyo ang librong Ang Alamat ng Talangka. Ang Alamat ng Talangka. Kwento ni Segundo D. Matias Jr., guhit ni Zeus Bascon, at inalathala ng Lampara Books. Noong unang panahon, sa isang bayan na kung tawagin ay Talang, ay may isang matandang nangangalang Don Macario. Siya ang kinikilalang pinakamayaman sa buong bayan dahil malaking bahagi niyon ang nasasakop ng kanyang napakalawak na palaisdaan. Kilala rin siya sa pagiging mabait at matulungin sa mga taong bayan. Dahil sa kanyang angking kasipagan, natuon ang kanyang panahon sa pagpapalago ng kanyang negosyo kaya nanatili siyang bata. Halos lahat ng uri ng isda gaya ng bangus, tilapia, ayungin, gurami at iba pa ay mayroon sa palaisdaan ni Don Macario. Doon din nangangaling ang ikinabubuhay ng marami sa mga taong naninirahan sa bayan ng Talang, mula sa kanyang mga trabahador, mga nakakalakal sa bayan, hanggang sa mga tindera sa palengke. Tuwing anihan ay napupuno ng sari-saring isda ang mga tiklis. Isang araw ay dinapuan ng karamdaman ang Don. Pinayuhan siya ng mga gamot na magpahinga muna pangangasiwa ng kanyang negosyo. At dahil doon, namalagi siya sa kanyang malaking bahay na may kalayuan sa palaisdaan. Dalawa sa kanyang mga tauhan ang kanyang lubos na pinagkakatiwalaan. Sila ay sina Adriano at Dolfo na kapwa masisipag na trabahador. Isang araw ay kinausap niya ang dalawa. Nahirapan akong mamili. Adriano at Dolfo, pareho kayong may magagandang katangian. Dahil dito'y minarapat kong hatiin ang palaisdaan pansamantala. Sa iyo, Adriano, ang nasa hilaga at sa iyo naman, Dolfo, ang nasa timog. Natuwa ang dalawang katiwala. Sinimulan nila ang pangangasiwa sa palaisdaan. Pero ligid sa kaalaman ng lahat, sina Adriano at Dolfo ay laging nag-iisip kung paano nila mahihigitan ang ani ng isa't isa. Kailangan ay higit na marami ang huli nating isda kaysa kay Dolfo sa susunod na buwan, ani ni Adriano sa mga tauhan. Kailangan mapuno nating lahat ang ating mga tiklis. Lagi namang pantay ang ani namin ni Adriano. Kailangan mas maraming tiklis ng isda ang ating mapuno, sabi naman ni Dolfo sa kanyang mga tauhan. Hindi kontento ang dalawa na pareho ang dami at halaga ng kanilang nahuhuling mga isda sa kanilang palaisdaan sa bawat ani. Isang gabing tahimik, habang pinagmamasdan ni Adriano ang kanyang palaisdaan, abala siya sa pag-iisip kung paano niya hihigitan ang ani ni Dolfo. Pagkaraan ng ilang saglit ay bumabas siya papunta sa kanyang kumalig. Doon ay kinuha niya ang isang bote ng lason. Nintay niyang magtago ang buwan sa makapal na ulap bago niya sinimulang maglakbay patungo sa palaisdaan ni Dolfo. Lingid sa kaalaman ni Adriano, sa palaisdaan niya ay naroon din si Dolfo. Nilalagyan din nito ng lason ang kanyang palaisdaan. Kinabukasan, laging gulat ng mga tauhan ni Adriano at Dolfo nang makita nilang lumulutang sa tubig ang mga namatay na isda sa kani-kanilang palaisdaan. Laking pagtataka rin ng dalawang nang pagkatapos nilang suriin ang tubig sa kani-kanilang palaisdaan ay nalaman nilang pareho may lason ang tubig. Nalungkot ang mga tao sa bayan ng Talang. Mga trabahador ay hindi nabigyan ng sapat na sahod at porsyento sa ani. Ang mga nangangalakal ay walang naipagbiling mga isda sa palengke, kaya wala rin maipagbiling mga isda ang mga nagtitinda roon. Bago ang sumunod na anihan, sabay na kinuha ni Adriano at Dolfo ang kani-kanilang pala at piko para buwagin ang pilapil ng palaisda ng bawat isa. Iyon ay para pakawala ng mga isda. Nakangising pinangmasmasda ni Adriano ang mga isdang kumakawala at lumalabas mula sa palaisdaan ni Dolfo. Nang mga sandaling ring iyon ay nasa palaisdaan naman niya si Dolfo at pareho lang sila ng ginagawa. Laking gulat pa ng dalawa nang sa kanilang pag-uwi sa mismong milapil na naghahati sa dalawang palaisdaan ay nagkasulubong sila. Nang mabati nila na pareho lamang kanilang ginawa ay pareho silang nagsitakbo patungo sa kanilang palaisdaan. Kapwa sila ng imbal nang makita nilang lalabasan ng mga isda sa mga wasak na pilapil. Bumalik sila sa mismong pilapil na naghahati sa kanilang sinasakupan. Bakit mo nagawa ito sa akin?
Ayaw mo akong umasenso! Maramot! Sabay nilang sinabi ang mga katagang iyon. Ngunit nang mapansin nilang pareho lang ang isinusumbat nila sa isa't isa, ay tumigil na sila at umalis. Kaya nang sumunod na ani, bigong muli ang mga trabahador at mga taong umaasa sa palaisdaan. Isang araw, may dumating na malakas na bagyo. Sa kubo ni Adriano, isa lamang ang kanyang dalangin. Mabuti nga, sige, lakasan mo pa ang hangin at ulan para masira ang palaisdaan ni Dolfo at nang sa gayon ay mga matay ang mga isda. Sa kubo ni Dolfo ay gayon din ang dalangin nito. Parehong nagkatotoo ang dalangin ng dalawa. Nangamatay ang mga isda at ang iba ay makawala dahil nawasak ng malakas na hangin at nang walang tigil na pag-ulan, ang pilapil ng kani-kanilang mga palaisdaan. At dahil sa bagyong nanganap, ang kubo ng bawat isa ay parehong nawasak, tinangay ng hangin at inanod ng baha. Nalaman ni Don Macario ang sinapit ng palaisdaan at ng dalawa niyang nakatiwala. Nalungkot siya hindi lamang para sa mga trabahador, kundi para na rin sa taong bayan. Ipinatawag niya sina Adriano at Dolfo, ngunit hindi makita ang dalawa. Ipinahaluglog niya ang buong paligid pero naglahong parang bula ang dalawa. Walang nagawa ang Don kundi namili ng iba pa mula sa mga trabador niya para mangasiwa muli sa kanyang palaisdaan. Pinili niya ang magkakapatid na sina Gregoria, Soledad at Luisito. Pero pagkaraan lamang ng ilang buwan, ay hindi rin nagkasundo ang magkakapatid at dahil nagkakainggitan sila. Kagaya nina Adriana at Dolfo, hindi matagumpay ang kanilang pangangasiwa at sa palaisdaan. At nang may dumating na malakas na bagyo, hindi na nila nakita ng mga trabahador. Lahat sila ay nagsilaho sa tubig baha. Kung sino-sino ang inatasan ni Don Macario upang mangasiwa ng palaisdaan. Ang kanyang mga trabahador na sina Gloria, Diego, Gorio, Rosa at kung ilan pa mang sumunod sa mga ito, pero ni isa sa kanila ay hindi nagtagumpay. Isang gabi, ipinatawag ni Don Macario ang tagapayo ng bayan. Matandang tagapayo, malinis ang aking hangarin para ipagpatuloy ang pagmamalakad ng palaisdaan habang ako ay nagpapagaling. Pero bakit walang nagtagumpay isaman sa kanila? Dahil ayaw ng sinuman sa kanila ang mahigitan ng iba. Hindi magtatagumpay ang isang tao kung pinipigilan niya ang pag-asenso ng kanyang kasamahan. Sa iyong naging karanasan, lahat ng mga inatasan mong tao ay ganon ang pag-uugali. Nangingibabaw at inggit sa isa't isa. Hindi sila maligaya kung ay may matagumpay kaysa sa kanila. Wala kang pagkahulang, Macario. Marahil sabi ng tagapayo. Pagkalipas ng ilang buwan, gumaling si Don Macario. Bumalik siya sa pangangasiwa sa kanyang palaisdaan. Nanumbalik ang mga saganing ani. Ang buong bayan ng Talagang ay muling sumigla dahil bumalik na sa normal ang kanilang ikinabubuhay. Hanggang sa isang araw, sa mga tiklis kasama ng mga huling isda, nakita ng Don Macario ng isang kakaibang hayop. Maliit lamang ito, kulay itim at may mga galamay. Dalawa sa mga galamay nito ay may mga sipit. Pagkakaroon ng ilang araw ay dumami ang nasabing hayop. Napupuno ng mga ito ang isang tiklis. At nang pagmasdang mabuti ni Don Macario, mga kakaibang hayop na ito, napansin niyang habang pilit na umaakyat ang isang upang makalibas ng tiklis, hinihila ito pababa ng mga kasamahan nito. Wala ni isa sa kanila ang maakyat paitaas. Bigla na alala ng Don ang sinabi sa kanya ng tagapayo. Sina Adriano, Dolfo at iba pa niyang trabahador, wala silang ginawa kundi maghilahan pababa, kaya wala ni isa sa kanila ang nagtagumpay sa pangangasiwa ng palaisdaan. Mula noon, may isa't tao ang nagpataglay ng ugali ng mga tauhan na pinagkatiwalaan ni Don Macario. Ang sinasabi ng mga tao ay, marahil ay taga-talang ka. O di kaya ang sinasabi ay, may ugaling taga-talang ka. Di kaya ang sinasabi ay may ugaling taga-talang ka. Hindi nagtagal ay umikli ang pagsabi ng kapinsahang iyon hanggang sa naging talangka na lamang at kinalaunan. Iyon na rin ang ibinansag sa kakaibang hayop. Talangka na sa paglipas ng maraming taon ay dumami ng dumami sa palaisdaan. Sana lahat ng tao ay magtulungan at maging maligaya rin sa tagumpay ng kanyang kapwa at hindi pairalin ang ugaling talangka. Yun lamang po. Salamat po.